Uy Dan, bakit napakaseryoso mo? Malayo pa lang ako tanaw na kita sa bintana nyo. Lumilipad utak mo. Ang lalim ng iniisip mo Bakit? May problema ka ba? Ha? Wala naman. Pero hindi ko rin alam kung problema nga ito. Bakit? Ano ba yan? Malay mo, may maisip akong solusyon. Pinoproblema mo pa lang solusyon na agad ang ibibigay ko sa'yo. Natatanda mo ba si Rose? Yung kinukwento mo dati na babaeng gusto mong ligawan? Yung nakatira doon sa dulo ng sityo? Oo. Yun na nga. Huwag mo nang isa-isahin. Baka kung saan ka pa mapunta niyan Uy, ano naman ngayon? Anong tungkol sa kanya? Mukhang okay naman siya. Maganda naman. Masyado lang misteryosa. Yun na nga Nakita kami nung isang araw galing sa sabayan. Nagkasabay kami nung pauwi na kaya nakausap ko. Tinanong ko talaga siya kung pwede ba ako manligaw. Sabi niya, pwede naman daw. Kaso, bago siya magpaligaw, dapat daw makilala ko muna yung mga magulang niya. Yun naman pala Ipakikilala ka kagad. Mas okay yun. Ano naman ang problema doon? May sinabi sa akin na ikinabigla ako Hindi ko alam kung siseryosohin ko ba o hindi. Kasi naman, imposibleng mangyari pero seryoso siya nung sinasabi niya sa akin yun Ano ba yun? Sabi niya sa akin, ang lahi daw nila mula sa mga aswang. Kung kaya ko raw tanggapin yun, papayagan daw niya akong ligawan siya. Pero kung hindi, kalimutan ko na raw siya. Kasi hindi pwede. Naniwala ka naman. Gino-joke ka lang noon. Mula bata pa tayo panakot ng mga aswang na yan Tapos ang tanda-tanda mo na, pinaniniwalaan mo pa rin. Ano ba yan? Sabi kasi ng lolo ko, totoo mga aswang. May nakasagupa pa siyang aswang noong nabubuhay pa siya Sus! Hanggat hindi mo nakikita ng harapan, huwag kang maniwala. Kailan ka ba pinapupunta? Sasama ako para makita ko rin yung sinasabi niyang lahi sila ng mga aswang. Sigurado ka sasama ka? Oo naman. Baka masarap ulam nila dun Mukha ka talagang pagkain. Baka si Carlos sasama din. Sakto, pupunta daw siya dito Kaya ako nagpunta dito kasi may sasabihin daw siya. Bakit? May problema na naman siya? Ewan ko dun. Ang tagal nga dumating nang malaman natin kung anong problema niya. Ayun na pala Nag-aangas na namang magpatakbo ng motor ang loko. May pagbusina pa na akala mo nagpapasikat. Carlos! Dalian mo! May gala pa tayo! May gala tayo? Saan tayo pupunta? Di ba kay Rose sabi mo? Ay, di pa nga ako nakakapag-decide Huwag ka na mag-decide. Doon din naman pupunta Sayang ang dinuguan at puto Baka may mga kakanin din dun. Saka yung aswang sila, di makakatikim tayo ng karne ng tao. Limited offer lang yun. Ay, buti kung patikimin ka lang Paano kung ikaw yung gawing pagkain? Di yun. Hitsura kong to. Kapag nakita nila ako, mawawalan na agad sila ng gana Baka sabihin nila, pakawalan na yan. Yung isa na lang ang tirahin, mas masarap yun. Sinong isa? Yung bagong dating. Sira ulo ka talaga. Uy, mukhang nagmi-meeting na kayo Mahaba na ba yung napag-usapan? Hindi pa naman. Ano bang sasabihin mo? Di ba may sadya ka? Yun ba? Sa trabaho yun. Kailangan ko lang ng taong may interview para dun sa dyaryo namin. Sakto si Rose, di ba Dan? Bakit napasok si Rose dyan? Di ba aswang sila? Pa-interview mo kay Carlos nang malaman natin ang katotohanan kung talagang mga aswang sila. Sira ulo ka talaga. Kapag totoong aswang sila, di na tayo makakauwi ng bahay Tsak na panlaman na tayo ng tiyan nila. Ano? Aswang si Rose? Ayos! Sakto yan! Ang sabi ng boss ko, ang kailangan kong ma-interview,
taong may lihim sa kanyang pagkatao. Kailan ba pwedeng kausapin si Rose? Baka pumayag nga. Tumigil kayong dalawa ah. Hindi magandang naiisip niyong yan. Maghanap na lang kayo ng iba, Carlos. Pero astig yun eh. Mag-i-interview ako ng aswang. Wala pang nakakagawa nun. Basta, yun ang gusto ko. Kailan ba makikipagkita kay Rose? Iniimbitahan siya sa bahay nila eh. Talaga? Aba, ayos na ayos. Sasama ako. Naku po. Hindi na nakaangal si Don dahil sadyang mapilit ang mga kaibigan niya. Nang makipagkita uli siya kay Rose, sinabi niya sa dalaga na may kasama siyang dalawang kaibigan. Pagpunta sa bahay nito. Pumayag naman ang dalaga at nagbigay na ng araw kung kailan sila pupunta. Araw ng Huwebes ang sinabi ni Rose kay Don. Sinabi rin nitong kakatagpuin sila sa dulo ng baryo, sa pagsangang daan. 3:00 na ng hapon nang dumating ang magkaibigan sa tagpuan. Ilang minuto na silang naghihintay pero wala pa rin si Rose. Sigurado ka ba pre? Na dito ang lugar na sinabi ni Rose sa'yo? Oo, sigurado ako. Hindi kaya nang-good time lang siya? O baka naman hinihintay niyang sumapit ang gabi dahil sa gabi sila malakas. Tapos sasalakayin nila tayo. Sandali nga. Nagdala ba kayo ng panlaban sa aswang? Bilin ni Rose, wag daw magdala. Baka mamaya may nagdala sa inyo ha. Kaya hindi tayo sinisipot dito. Wala akong dala no. Tsaka di ako naniniwala na aswang sila eh. Nananakot lang yun. Sinusubo ko lang niya Dan. Kung hanggang saan ang tapang mo. Oo, alam ko. Baka naman ikaw, Carlos, nagdala ka ng asin o bawang ha? Wala! Di ako nagdala. Sayang ang chance na ma-interview ko sila kung itataboy ko, di ba? Hintayin na lang natin, baka parating na yon. Iniisip ko, paano kaya ang entrada nila? Dapat nagdala ako ng camera eh. Para saan? Kasi kung aswang nga sila, di maganda ang entrada ng mga yan. Baka dumating sila na nasaan yung aswang. O kaya may kakaibang pagbati, di ba? Sayang din yung ganap. Hindi ko makukunan. Ay nako, puro kakalukuhan. Kung aswang nga sila, hindi magpapakitang gilas. Ano sila? Kulang sa atensyon? Sa bagay. Pero malay natin. Uy, may nakikita kong itim na sasakyan na paparating. Ayun oh. Baka sila na yun. Aba, oo nga. Mukhang yayamanin ah. Mamahalin na sasakyan nila eh oh. Makintab at mukhang alagang-alaga kahit old model. Pero kahit old model na yung kotse nila, di pa rin natin mabibili ang ganyan. Mahal pa rin kasi. Trot. O ayan, huminto na. Sino kayo nasa loob? Kasama kaya nila si Rose mo? Ewan, hindi ko alam. Nang huminto ang magarang itim na kotse sa kanilang harapan, bumukas ang pintuan sa driver's side. Lumabas ang lalaking payat na matangkad. Nakauniforme ito na parang sa driver. Seryoso ang mukha ng lalaki. Hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Lumapit ito sa pintuan sa tapat ng backseat at binuksan ang pinto. Bumaba sa sasakyan si Rose at kinausap sila. Pasensya na kung nahuli ako ng dating. Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Halos kadarating lang namin. Uy, di ah. Kanina pa talaga tayo. Medyo gutom na nga ako eh. Ganun ba? Sorry talaga. Huwag mong pasanin ng isang to. Ang orasan kasi niya ay yung tiyan niya. O sige. Sakay na kayo sa kotse nang makapunta na tayo sa bahay. Naku, may motor kaming dala. Susunod na lang kami sa inyo. Kami lang ni Chris ang may motor pre. Angkas ka lang di ba? O di sumabay ka na sa kanya. Tapos kami na lang susunod sa inyo. Nakakaya naman na walang kasama si Rose sa loob. Bakit ba nagsasuggest ka? Nakakaya. Sige na, sumakay ka na pre. Huwag ka nang bahiya. Ayos lang kami no.
Kung pwede nga lang isakay din namin sa ibabaw ng magandang kotse yung motor namin para sama-sama tayo sa loob ng kotse. Kaso hindi pwede. Kaya ikaw na lang. Itinulak ni Chris si Dan para matanggal ang hiya nito. Pero medyo napalakas ang pagkakatulak kaya nakapasok ang kaibigan sa loob ng sasakyan. Diretsyong napaupo si Dan sa backseat. Ay, sorry. Napasobra pre. Pero nasa loob ka na. Huwag ka na lumabas. Sige na, Rose. Binabasbasan ka na namin na pikutin ng kaibigan naming mahiyain. Mauna na kayo at susunod kami. Sige. Habang binabagtas nila ang mahabang daan, panay ang linga ni Dan sa paligid. Malawak ang bukid na magkabilang panig ng daan. Pagkatapos ng bukid ay malawak na maisa naman. Pagkatapos noon ay malawak na tubuhan. Mapuno na ang kasunod dahil manggahan na yon. Sa dulo ay tanaw na ang malaking mansyon. Kitang-kita yon dahil sa kakaibang pintura. Matingkad at tila kumikinang ang pagkaitim. Yun na yung bahay nyo? Oo. Ang laki pala. Mayaman pala talaga kayo. Hindi naman. Kamanahan lang ang lahat ng yan. Lahat ng lupain mula doon sa pinanggalingan natin, pag-aari ng angkan nyo, di ba? Oo. Kamanahan din. Wow, sana all. Nakakaya naman pala ang tulad kong piso lang ang laman ng bulsa. Buti ka nga may piso eh. Ako wala. Ikaw pa ba? Sa bagay, puro card siguro ang laman ng wallet mo. Wala rin akong wallet. Ganun ba? Hayaan mo, direguluhan na lang kita. Tapos yung piso ko, ilalagay ko sa wallet para may pampaswerte ka. Sige. Nang makarating na sila sa malawak na bakuran, huminto ng sasakyan sa tapat ng malaki at mataas na pintuan. Muli silang pinagbuksan ng driver. Pagkababa ay tumingala pa si Dan para tingnan ang tuktok ng mansyon. Maya-maya ay napalingon siya sa mga kaibigan na palapit na rin matapos igarahe ng maayos ang kanilang motor. Lupit! Ang ganda pala ng bahay niyo, Rose. Hindi naman. Saka hindi naman sa amin yan eh. Kamanahan lang. Pag-aari pa ng buong angkan namin. Oh, I see. O tara na sa loob. Kanina pa sila naghihintay sa inyo eh. Ha? Sino? Yung pamilya ko. Oo nga naman pre. Sino pa ba maghihintay sa atin kung hindi yung pamilya niya? Ano bang ginagawa natin dito? Nakakaya namang hindi makita ang loob ng malaking mansyon. Tara na sa loob. Huwag na tayong maya, no? Paring Dan, pakibuksan nga yung pinto. Ano? Bakit ako? Alam mo si Rose, dapat gentleman ka, di ba? Nagkakamot ng ulo na sumunod na lang si Dan sa kaibigan. Pero bago pa niya hawakan ng doorknob, kusang bumukas ang pinto dahilan para tuloy-tuloy na mabuwal papasok sa loob si Dan. Napasubsob pa ang mukha niya sa makinis na marmol. Kaagad naman siyang tinulungan ng mga kaibigan para makatayo na maayos. Pag-angat niya ng mukha, nakita niya ang mga taong nakatayo sa malawak na eleganteng bulwagan. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa pamilya ni Rose at sa dalaga. Bakit? May problema ba? Pamilya mo? Oo, sila nga. Hindi mapagkakaila. Pare-pareho kayong mahihilig sa black na damit, ano? Hindi ba kayo nagsusuot ng ibang kulay? Nakasanayan ng kulay na ito. Halika, ipapakilala kita sa magulang ko at mga kuya. Mga kuya? Bunso ka? Oo. Ay, ganon? Wala kang ate? Wala eh. Ay, sayang naman. Nangangatog ang tuhod ni Dan habang lumalapit sa pamilya ni Rose. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa mga ito. Kada pakilala ni Rose sa kanyang pamilya ay kinakamayan ni Dan ang mga ito. Halos hindi na mabanat ang mga labi para ngumiti. Ngunit naunahan siya ng kaba. Sobrang lamig ng kamay ng pamilya ni Rose. Bukod doon ay napansin niyang sobrang putla ng kutis nila. Ang mga ugat sa kamay ng mga ito ay nakaalsa na sa balat.
Hindi palang ngiti ang pamilya ni Rose kaya ginapangan ng takot si Dan. Pero ang matandang lalaki na ipinakilala ng dalaga na kanyang lolo ay kabaliktaran ng lahat. Palaging malapad ang ngiti nito, pero nakakakilabot. Labas na labas ang mga matutulis na ngipin na kumikinang sa pagkaputi. Maliban doon, ang lolo lang ni Rose ang bukod tanging madaldal. Panay ang salita nito at umieko pa sa paligid ang boses dahil sa sobrang katahimikan sa lugar. Gutom na kayo. Naririnig ko ang tiyan nyo na tumutunog. Tamang-tama, nakahain na ang mga masasarap na pagkain. Naku, lolo, tiyan lang po ni Chris ang naririnig nyo. Oo nga po. Hindi ko na itatanggi saan po ba yung kusina? Halina kayo. Dito ang daan. Huwag kayong lalayo sa akin at baka kayo maligaw. Masyadong malawak ang bahay namin at napakaraming pinto. Dito, sumunod kayo sa akin. Halina kayong lahat. Sa kusina na tayo magkwentuhan. Pre, ang weird nila. Shh! Alam ko, sumakay ka na lang. Pagkalapit nila sa isang pinto, kumatok ang matanda ng 2 beses. Naghintay sila ng ilang segundo pero hindi bumukas ang pinto. Bakit hindi bumukas? Kulang po ng isang katok mo, Lo. Ganon ba? Mukhang nakalimutan ko na yatang magbilang ha. Ay sige, dadagdagan pa natin ng isa. Ang hirap talaga kapag halos 200 taong ka nang nabubuhay sa mundo. Sumusuko ang ilang ugat ko sa utak. 100 years na po kayo, Lo. Amazing! Ano po sikreto nyo? Kumain ka lang ng sariwa, bata. Ay, hindi nga ako abot ng 200 years. Niluluto ko po kasi ang pagkain bago kainin Pagkapasok nila sa kusina, nanlaki ang mga mata nila nang makita ang mahabang lamesa na punong-puno ng mga pagkain. 5 litsyong baboy na ang nakahain na nagpatulo sa laway ni Chris. Wow! Dami naman pong handa. Nakakayang hindi ubusin. Sino po may birthday? Pasensya na po hindi kami na-inform Hindi kami nakapagdala ng regalo. Pero nakapagdala ako ng plastic. Pwede po bang mag-Sharon bago umuwi? Walang problema. Para sa inyo ang mga pagkain na yan. Halina't kumain na tayong lahat habang nagkukwentuhan. Sabay-sabay na naupo ang pamilya ni Rose na parabang nagbibilang ng mga hakbang at bawal magkamali sa kanilang kilos. Si Chris naman ay naunang maupo sa isang upuan at nagsimula ng kumain. Sumunod naman si Carlos habang si Dan ay hinatakpan ni Rose. Habang kumakain ng lahat, halos hindi makasubo ng pagkain si Dan. Sa laki ng bawat tipak ng karne ay nauumay na agad siya. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Ha? Hindi naman sa ganon. Ang dami kasi. Parang nabusog ako bigla. Ganun ba? Gusto mo magtsaa o kaya kape? Ayun, kape na lang pala. Salamat ha. Nagulat si Dan nang biglang may nag-abot ng tasa na may umuusok pang kape na nagmula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang isang lalaki na serbidor. Salamat Brad. Ayos dito May instant coffee. As in instant talaga. Rose, hindi masyadong mahilig kumain ng pamilya mo, no? Napakadami kasing inihain Hindi naman masyadong pinaghandaan. Nakakaya tuloy. Normal lang ganito dito sa bahay. Naka-diet pa yan nga sila Ha? Naka-diet pa yan? Oo, kasi may bisita. Wow, ayos Habang abala ang lahat sa pagkain, panakanakang nagtatanong ang pamilya ni Rose kay Dan tungkol sa buhay niya. Magalang niyang sinasagot ang mga ito. Giliw na giliw ang pamilya ni Rose sa kanilang magkakaibigan, lalo na kay Chris. Nagustuhan nila ito dahil mataba ang pangangatawan. Hindi raw napabayaan sa pagkain. Matapos kumain, dinala sila sa isang silid na private living room.
Doon nagkaroon ng bonding si Dan kay Rose. Habang ang dalawang kaibigan naman ay nawili ng kausapin ng lolo ng dalaga dahil sa kakwelahan nito. Nang mapatingin si Dan sa labas ng bintana, saka pa lang niya napansin na madilim na. Naku, gabi na pala. Masyado akong napasarap sa kwentuhan. Kailangan na kaming umuwi. Nga, di ko rin napansin na gabi na. O sige, ihatid ko na kayo. Ay, wag na. May motor naman eh. Saka gabi na. Hindi ka na dapat naglalabas ng bahay kapag ganitong oras. Hanapin ko lang yung dalawang kolokoy para ayain nang umuwi. Tsaka pala, samahan mo na lang ako sa pamilya mo para makapagpaalam na rin ako at makapagpasalamat na rin. Sige, tara na. Matapos tawagin ng dalawang kaibigan, sunod nilang pinuntahan ng ina ni Rose para makapagpaalam, pero ikinagulat nila ang naging tugon ng ginang. Hindi na kayo pwedeng umuwi. Gabi na. Ipagpabukas na lang ninyo ang pag-uwi. Po? Bakit naman po? May pamahiin kami na mahigpit naming ipinapatupad. Kapag gabi na, bawal nang lumabas. Hindi na kayo makakalabas dito. Po, anong ibig niyo sabihin? Kasi gabi na nga. Ang lugar namin ay malayo sa kabahayan. Sa daan maraming mga mababagis na hayop. Tsak, hahabulin kayo. Kahit na mabilis ang inyong motor, walang sinabi yan sa bilis nilang tumakbo. Kakaiba ang mga hayop sa labas. May mga abilidad silang hindi nyo paniniwalaan. Normal na hayop po ba yung sinasabi niyo, Lo? Hindi o kaya aswang yan sila? Aswang? Opo, kasi kung aswang po sila, kailangan ko silang ma-interview. Isa ko kasi ako manunulat sa pahayagan. Kailangan ko ng kakaibang kwento para mailathala sa aming dyaryo. Nako, kahit aswang sila o hindi ka pa nagtatanong tsak na nalapa ka na nila. Pero hindi po kasi kami nakapagpaalam sa magulang namin na mag-overnight kami. Mas magagalit ang inyong mga magulang kapag pinabayaan namin kayong umalis. Bukas na kayo umuwi. Rose, ipahanda mo ang guest room para sa mga bisita mo. Opo, ma. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Bago pa sila lumabas ng silid, ay muling nakiusap si Dan na payagan silang umuwi. Pero natigilan din siya at mabilis na nagtago sa likuran ni Rose. Nang biglang lumaki ang boses ng ina ng dalaga. Dumagundong ang boses nito sa buong silid. Sinundan naman yon ng kakaibang tawa ng lolo ni Rose. Hindi na nakapagsalita pa si Dan at sumunod na lang sila sa dalaga papunta sa guest room. Pasensya na kayo sa pamilya ko. Natakot ba kayo? Hindi naman kami natakot. Nawiwirduhan lang kami sa kanila. Ganun ba talaga sila? Parang sa inyong lahat ikaw lang yata matino Ganun talaga sila. Maotoridad kasi. Dito na kayo matulog sa guest room. Katabi niyo ang kwarto ko. Kapag may kailangan kayo, pumatok lang kayo sa pinto. Sandali. Pwede bang bumalik sa kusina? Bakit? May kailangan ka pa ba? Ano lang, feeling ko kasi mamamahay ako Dadaanin ko na lang sa pagkain ng hindi ko pagtulog. Ikaw, puro ka talaga pagkain. Ang dami mo na kayang kinain kanina. Baka may pacho ka na niyan Ayos lang yon. Huwag ka nang lumabas. Magpapadala na lang ako ng pagkain dito. At saka, paglabas ko dito, huwag na kayong lalabas Ha? Bakit naman? Masyadong malaki ang bahay na ito. Hindi nyo kabisado. Maliligaw kayo. Sa bagay. O sige, lalabas na ako. Matapos ang ilang minuto ay may kumatok sa pintuan. Nang buksan ni Chris ang pinto, tuwang-tuwa siya nang makita ang lalaking kasambahay na may dalang lamesang may gulong at puno yun ng pagkain. Pagbigay ay umalis din ng lalaki. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin sila dalawin ng antok at puro kwentuhan lang ang ginagawa. Mga pre, sa tingin nyo, bakit hindi tayo pinauwi ng pamilya ni Rose? Hindi naman sa nag-iisip ako na masama sa kanila
Talaga kayang nagmamalasakit? O baka may masamang balak sa atin? Di ba Dan? Sabi mo, sinabi ni Rose na aswang ang lahi nila? Oo. So, pinopoint mo ba, Chris? Kakatayin nila tayo. Ayaw ko nga mag-isip ng ganyan tapos sinabi mo pa. Ikaw kayang nagbukas ng topic. Pero bakit kaya hindi man lang nagre-react si Rose sa mga sinasabi ng pamilya niya? Parang sunod-sunuran lang siya, no? Ano sa palagay mo, Dan? Wala akong maisip eh. Ayaw ko namang husgahan sila. Paano kung totoo naman ang mga sinasabi nila? Bakit hindi na lang tayo lumabas? Tapos palihim natin silang manmanan para malaman natin ang totoo. E di para na rin natin pinapain ang sarili natin sa kanila. Saka, nung sinabi ni Rose na huwag na tayong lumabas ng silid, parang may laman yung sinabi niyang yun eh. Pero kung lalabas tayo ng silid na to, malalaman natin ang totoo nilang pagkatao. Makakatakas pa tayo kung magkataon. Ano sa tingin nyo? Ang mahirap kasi, nakakaligaw ang mga mansyon. Ang mga pinto at hallway ay magkakatulad. Baka di na tayo makabalik dito eh. Hindi ako mapakali. Ay teka, walang tubig na sinama yung lalaki nagdala ng pagkain. Hala, ano kapag nabulunan ako? Ay, tama. Pumunta na lang tayo sa kusina, kumuha tayo ng tubig. Ikaw na lang. Ikaw lang naman ang mabubulunan eh. Ikaw lang naman ang kumakain eh. Hindi pwede. Kailangan sabay-sabay tayo. Sama-sama tayo. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Ilang minuto rin silang nagtalo-talo sa kanilang ideya hanggang sa huli ay nagpasyang lumabas ng silid ng sama-sama para pumunta sa kusina. Pero dahil nakakaligaw ang mansyon, hindi na nila alam kung aling pinto ang para sa kusina. Kanina pa tayo naglalakad. Nauuhaw na talaga ako. Itong pinto na to ang buksan na lang natin, oh. Baka mamaya hindi yan ang kusina. Dapat kasi kinatok na lang natin si Rosie. Hindi man ito kusina, at least malaman natin kung anong kwarto to. Dadaan-daanin ko na lang ang pagbubukas para hindi tayo makabulaaw. Sabi ko sa iyo hindi yan kusina. Bakit madilim? Huwag kayong maingay. May ilaw at may tao sa loob. May narinig ako nag-uusap-usap eh. O tara silipin natin. Scoop din ito. Baka mamaya may ginagawa na silang kababalagan. Mga pre, tingnan nyo oh. Gising na gising sila. Sino sila? Mga kasambahay? Ang dami naman. Saka anong ginagawa nila? Mukhang slaughterhouse to ah. Tingnan nyo, dami mga pangkatay na kasangkapan. Anong kinakatay nila? Baka tao. Di ba aswang sila? Tara, tingnan na lang natin para makasiguro tayo. Pinasok nila ang loob ng malawak na silid at palihim na nagmanman sa mga naroon. Nakita nila sa gitna na may malaking kalan na ginagamitan ng kahoy na panggatong. Sinalangan niyo ng malaking kaldero pagkatapos ay pinuno ng tubig. Nakita rin nila sa bandang kaliwa ang mahabang lamesa at isa-isang inilagay doon ng mga matatalim na ginagamit na pangkatay ng hayop. Kinakabahan ako ah. Hindi kaya iluluto na nila tayo? Sana nga hindi. Sana nga hayop lang yung kakatayin nila. Pero bakit naman sila magkakatay ng hayop? Napakarami pa nang natira doon sa kusina ah. Ang daming pang pagkain. Tapos, magkakatay na naman sila. Nagtatapon ba sila ng pagkain? Kung aswang nga sila, bakit malasa mga pagkain nila? Bakit? Natikman ba ninyo lahat? Ako hindi. Nasarapan na kasi ako sa kaldereta at lechon. Ang sarap ng sauce ng lechon. Eh ikaw, Chris? Paano ko matitikman ng lahat? Eh di ko naman abot yung ibang pagkain. Haba ng lamesa eh. Napansin ko kasi, hindi nila kinakain ng mga putaheng kinain yung dalawa. Iba yung putaheng kinakain nila. Parang mga karning nilaga lang. Tara, umalis na tayo dito. Mama, hanapin na natin ang kusina. Nandun ang mga sagot sa tanong natin. Anong sagot? Kapag wala silang bawang, asin at kalamansi sa kusina, ibig sabihin, mga aswang nga talaga sila. Kailangan pa ba natin pumunta sa kusina? Hanapin na lang natin ang main door at umalis na tayo. Palabas pa lang sila ng silid
Nang matigilan sila dahil nakarinig ng malakas na ingay, nang lingunin nila ang mga ito, naghahanda na ang 3 lalaki sa pagkatay. Itinataga nila sa malaki at makapal na sangkalan ang matatalim na itak. Maya-maya ay nakita nilang may ipinapasok na tao mula sa kabilang pinto, papunta sa labas ng mansyon. Walang malay ang lalaking ipinasok at pinagtutulungang ipatong sa ibabaw ng lamesa. Nagtutulakan na ang makakaibigan nang makita ang kaganapang yon. Dali-dali silang lumabas at malakas pang naisara ang pinto. Natigilan sila ng ilang segundo pagkatapos ay saka kumaripa sila ng takbo. Nang bagya ng makalayo ay napahinto silang humihingal. Umalis na tayo rito. Hanapin natin ang main door, bilis. Saan ba banda yun? Leche naman oh. Bakit ba nila naisipan na magpagawa ng ganito kalaking bahay? Hindi ba sila naliligaw dito? Habang hinahanap nila ang pintuan palabas ng mansyon, nakarinig sila ng kakaibang ingay. Tunog yun ng malaking lubid na pinapaikot sa ere. Dahil sa pag-akala nilang may gustong sumilo sa kanila, panay ang tingin nila sa paligid, hanggang sa makita nila ang isang kakaibang nilalang na noon palang nila nakita. Ha? Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Oo, hindi kami mga bulag, no? Anong klaseng nilalang yan? Bakit ulong lumulutang sa ere? No, hindi lang yan basta ulo lang. Nakakabit sa leeg niya ang mahabang bituka. Mukhang yun ang ginagamit niya sa paglipad. Panay ang galaw ng bituka at doon nagmumula ang naririnig nating ingay. Sino naman yan? Kamag-anak kaya nila? Malamang, umalis na tayo bago pa nila tayo makita. Wala, huli na. Nakatingin na siya sa atin. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa? Di tumakbo! Tahimik silang tumakbo para hindi mabulahaw ang ibang natutulog. Naisip nilang kapag nagising ang iba, mas marami pa silang kakaharaping aswang. Kahit anong bilis nila sa pagtakbo, mas mabilis pa rin ang halimaw dahil naabutan sila nito. Pilit silang sinisilo ng mahabang bituka pero kaagad naman nila itong naiilagan. Mabagal tumakbo si Chris dahil sa katabaan ng katawan. Mabilis siyang hingalin kaya palagi siyang naiiwan. Maya-maya ay napasigaw na siya. Nang lingunin ng dalawang kaibigan ay nakita nilang nakapulupot na sa katawan ni Chris ang bituka ng manananggal na wogwog. Kaagad na nagagilap si Dan ng pwedeng gawing panlaban sa aswang. Wala siyang ibang makita kundi ang babasaging banga na nakadisplay sa gilid. Malaki ang banga kaya kailangan niyang basagin para magkapira-piraso. Pagkatapos ay sinabihan niya si Carlos na kumuha rin ng piraso ng basag na banga at inutusan niyang putulin ang bituka ng wugwog. Pinagtulungan nilang putulin ito pero masyadong makunat. Kusang lumuluwag ang bituka sa pagkakapulupot sa katawan ni Chris. At sa pagkaakalang tatakas na ang halimaw ay sinubukan na uli nilang tumakbo pero bigla silang sinalakay ng wugbog. Ginamit ng aswang ang bituka niya para hagupitin sila. Parang latigo ito sa tibay. Kada lumalapat sa katawan nila ay napapasigaw sila sa sakit. Parang asido rin ang likido ng bituka ng wugbog na kapag nadikit sa kanilang balat ay kaagad na nagpapaltos. Dahil sa likidong yon ay hindi nila magawang hawakan ang bituka. Panay naman ang daing ni Chris dahil puro sugat na ang bahagi ng katawan niya na nadikitan ng bituka. Nang matuon ang paningin ni Dan sa mahabang kurtina sa malaking bintana, kaagad siyang tumakbo roon para pasunurin ang aswang. Pagkatapos ay nilubid niya ang kurtina saka ibinuhol sa bituka nito. Dali! Takbo! Habang di pa siya nakakawala. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta sa ligtas. Hintayin niyo ako. Ang hirap tumakbo eh. Ang sakit na ng katawan ko. Puro ako sugat. Kapag nahuli ko yung halimaw na yun, gagawin ko talagang isaw saka iihawin ko yung bituka nun. Tara, doon na tayo. Sa kwartong yun. Parang may trauma na akong pumasok sa mga kwarto eh. Di, maiwan ka dito sa labas. Dali-dali silang pumasok sa loob ng silid. Kinapa nila ang pindutan ng ilaw para lumiwanag ang silid.
Nang mahagilap ni Carlos ay pinindot niya kagad ang switch. Nang lumiwanag na ay tumambad sa kanila ang silid ng lolo ni Rose. Mahimbing itong natutulog at nagsasalita pa. Kumulo na ba ang tubig sa malaking kaldero? Kapag kumulo na, abay ihulog na ang masarap na karne. Matagal na akong hindi nakakatikim ng putahing yan. Naglalaway na ako. Ang sarap talaga. Gustong gusto ko pa naman ng taba. Ako ba'y napapaniginipan niya? Ako ba yung niluluto na doon sa panaginip ng matandang yan? Maingay, baka magising. Tara, umalis na tayo dito. Mga pre, tingnan nyo oh. May kakaiba ako nakikita. Ano yun? Pagkain ba? Sakto. Nagutom ako sa kakatakbo natin. Hindi. Putol na paa na naglalakad dito sa silid. Ayun oh. Aba, oo nga. Sandali, kaninong paa yan? Putol na pero naglalakad. May sariling buhay. Hindi yan sa akin ha. Nakakabit pa sa katawan ko yung paa ko eh. Lalong hindi sa akin yan. Masyadong maiksi ang bias. Sa'yo ba yan, Dan? Sira ulo ka ba? Kailan pa humiwalay ang paa ko sa katawan ko? Saka, paano natin gagawin yun? Ganon. Sa matandang paa yan, Chris. Lapitan mo yung matanda at tingnan mo kung putol yung paa niya. Bakit ako? Ikaw nakaisip, hindi ikaw ang gumawa. Ganito, sabay-sabay na lang nating tingnan. Dahan-dahan nilang nilapitan ang matanda. Maingat nilang iniangat ang kumot nito para hindi magising. Pero bago pa nila makita ang paa ng matanda, ay bigla itong naupo at nag-inat ng katawan. Tulog na tulog pa rin ang matanda at nagtutunugan pa ang mga ngipin na parabang may nginunguya. Pero sa sobrang gulat nila sa ginawa nito ay napasigaw silang tatlo. Nahatak nila ang kumot nito at naitapon sa sahig. Napatingin si Chris sa ibabang bahagi ng katawan ng matanda at lalo siyang napasigaw nang hindi niya makita ang paa nito. Lalo pa silang nabigla nang lumapit sa kanila ang putol na paang naglalakad sa silid ng matandang lalaki. Sa sobrang takot nila ay nagtalunan sila sa ibabaw ng kama at siniksik ang lolo ni Rose. Ay, anong ginagawa niyo sa kwarto ko? Bakit kayo nandito? Inahabol kami ng aswang. Inaabol din kami ng putol na paa na may sariling buhay. Ano bang pinagsasasabi niya? Yung paa mo, lolo. Nagkalat. Ayun oh. Paang nagkalat? Aba, oo nga. Abay, bakit napunta dyan ang paa ko? Saka bakit gumagalaw mag-isa? Di ba dapat kami ang magtatanong yan sa inyo? Mga siraulo kayo. Pinutol niyo ang paa ko. Paano namin puputulin yun? Usa bang natatanggal ang paa mo, lolo, kapag natutulog ka? Siraulo, ano ka, manananggal? Hindi ba? Kung hindi, anong klaseng aswang ka? Sandali, kaninong paa ba yan? Sa akin ba yan? Ay, salamat. Nandito na ang paa ko. Hindi naman pala humiwalay. Buo pa ang katawan ko, oh. Kung hindi po sa inyo yun, kaninong pa yun? Oo nga, kanino yan? At saka, bakit gumagalaw mag-isa? Ha? Putol na paa! Putol na paa! Matapos sumigaw ng matanda ay nahimatay ito. Takang-taka naman ang magkaibigan. Sinampal-sampal pa nila ang pisngi na matanda para magising ito. Ayaw magising. Namatay na yata ang lolo ni Rose. Yari! Bigwasan nyo kaya na matindi para magising. Huli natin yung paa. Ha? Bakit? Anong balak mo sa paa? Gagawin mong bulalo? Para hindi na makita ng katawan niya. Dalian nyo. Kunin niyo yung kumot at ibalot natin. Mukhang sa bintana yung dumaan. Kasi nakabukas dun eh. Hindi kaya parte yan ng katawan ng ulo at bituka kanina? Oo nga no. Matapos nilang ibalot sa kumot ang pares ng paa, ginising uli nila ang matanda. Nang magkamalay na ito ay saka tinanong kung ano ang nangyari. Kami nga dapat na magtanong yan eh, lolo. Ano ba nangyayari sa bahay niyo? Una, nakakita kami ng ulo na may nakalawit pang bituka. Ngayon naman, paa na naglalakad na mag-isa. Nasaan ba katawan yan? Ako'y kagigising lang ha. Huwag nga ninyo akong tanongin ng tungkol dyan.
Ang sarap ng panaginip ko tapos sinistorbo niyo ako. Ay, teka nga. Ano nga uli ang sinabi mo? Ulo na may bituka? Opo, nandun sa labas. Pinagbuhol namin sa kortina. Isa yung aswang na wagbog. Ang lakas naman ng loob niya na pumasok dito sa mansyon. Halika, samahan niyo ako. Kailangan ko makausap ang ulong yon. Bitbitin niyo ang paa niya. Dinala nila matanda kung saan nila itinali ang ulo. Pero pagdating nila doon, wala na ito. Pinatunog na matanda ang dala niyang bell. Ito ang ginagamit niya para magtawag ng kasambahay. Matapos ang ilang minuto ay dumating ang 3 lalaki. Napasok tayo ng wagbog. Nakita niyo ba ulo niya? Kailangan ko makausap ang aswang na yon. Dali! Dali niyo ako sa kanya! Pagkasabi noon ay sinamahan sila ng mga lalaki sa lugar kung saan naroon ang aswang. Hindi na nagtaka ang magkakaibigan nang mapuntahan uli nila ang silid kung saan nagsasalang ng malaking kaldero. Pagdating doon, ay 5 malalaking kaldero na ang nakasalang sa 5 malalaking kalan. May mga baboy na ring walang buhay sa ibabaw ng lamesa. Nasaan ang wagbog? Ayun lo, nasa ibabaw ng mesa. Anong balak nilang gawin sa ulo na yun? Kakainin nila. Oh, kumakain ng aswang ang mga kasambahay ninyong lalaki? Mga aswang kaming lahat dito, no? Sabi nga po ni Rose. Kung ganon, talaga pong mga aswang kayo. At ang malaking kaldero na yan, para po sa amin yan? Hindi. Mga aswang kami, pero hindi kami kumakain ng tao. Energy lang ang kinukuha namin para magkaroon kami ng dagdag na lakas. Pero sa mga kapwa-aswang din namin kami kumukuha ng energy kasi ang mga tao mahihina. Hindi sapat ang energy nila. Kapag nakuha na ang energy ng aswang, pinapakawalan na namin para makapag-ipon uli ng bagong energy. Pero madalas ang iba hindi na kinakaya kaya namamatay sila. Ibig sabihin safe pala kami. Mabuti naman kung ganon. Ibig niyo palang sabihin sa hindi kami pwedeng umuwi ng gabi dahil sa mga aswang na pwede kaming tambangan sa daan? Hindi talaga yun mga mababangis na hayop? Ganon na nga. Sandali. Patay na ba yung wugbog na yan? Hindi pa. Humihinga pa naman. Hanapin niyo ang katawan niya. Sa malamang nandito lang sa paligid ng mansyon. Pagkasabi noon ay nagpulasan ng ilang mga kasambahay para hanapin ang katawan ng wugbog. Maya-maya naman ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak mula sa labas. Kasunod nito ang biglang pagkabasag ng malaking bintanang salamin. Pumasok doon ng isang aswang na manananggal pero kulang lang sa katawan nito ay ang paa hanggang tuhod. Sino yan? Tingnan mo yung katawan niya, pre. Wala siyang paa. Baka siya ang may-ari ng paa na nakita natin. Baka sinusundo na niya. Nasaan na ba yun? Di ba dala niyo kanina yung paglabas natin sa kwarto ni Lolo? Doon lang nilapag. Ayun nakawala na sa pagkakabalot sa kumot. Teka. Hindi yan ang paa niya. Iba na ang suot na sapatos. Kulay blue na. Red yung kanina, di ba? Baka ayun. May isa pang paa doon na naglalakad. Parang naliligaw Sandali, may dumarating pang pao. Padami sila ng padami. Putya, puro paa na yan Wala na katawan nila. Nilulusot tayo ng mga paa. Siguraduhin lang ninyo na hindi magtatanggal ang sapatos yan Bakit? Anong connect? Baka mamaya ikamatay pa natin yung amoy ng mga paa nila. Malay mo may alipunga. Hala, palusog na. Naninipa pa yung lintik I-shoot natin lahat sa kaldero ang mga paa na yan. Saka natin gawing bulalo. Nagtulong-tulong sila para labanan ng mga putol na paa. Malilikot ang mga ito na parabang may sariling mata dahil alam nila kung saan pupunta. Mabibilis kumilos sa mga paa kaya nahirapan silang kunin. Nagkagulo na sa buong silid at nagkalat na rin ang mga gamit. Nilalabanan din nila ang galit na manananggal na palipad-lipad sa buong silid para mandaklot ng mabibiktima. Maya-maya ay para silang robot na nagsitigil nang makarinig ng malakas at dumadugong-dung na sigaw ng isang babae. Ano nangyari dito? Ano kaguluhan to?
Nilusob tayo ng makapal ng mukhang manananggal na sa tuhod na puputol. Kasama niya mga alipores kaya sandamakmak ang mga putol na paa dito. May kasama rin silang wugwog na sana. Sa ganitong oras, lumusob talaga sila? Mukhang naamoy nila ang mga bisita. Patayin ang mga manananggal na yan. Isama na rin ang wugwog. Wow, riot ito sa kalagitnaan ng gabi. Magtago na kaya tayo. Mukhang kaya na nila yan eh. Labanan yan sa pagitan ng aswang at aswang. Si Rose, sandali. Kailangan ko siyang puntahan. Habang naglalaban ng mga aswang, gumawa naman ng paraan si Dan para makapuslit. Nang makalabas siya sa silid na yon, ay kaagad niyang hinanap ang silid ni Rose. Nakasunod naman sa kanya ang dalawang kaibigan na humihingal pa sa pagtakbo. Lahat ng makita nilang pinto ay binubuksan nila para lang mahanap ang kwarto ng dalaga. Hanggang sa masumpungan na rin nila ito. Mahimbing nang natutulog si Rose nang pasukin nila ang silid. Pagkalapit sa kama ay kaagad ginising ni Dan ang dalaga. Nang dumilat si Rose ay bigla na lang itong nagsisigaw habang may itinuturo sa likuran nila. Sabay-sabay na napasigaw ang magkakaibigan. Nagsali-saliwa sila ng takbo dahil sa pagkataranta nang makita ang wugbog na nakalutang sa hangin. Umagalaw ang bitukan nito na naghahanda sa pag-atake. Nang biglang humampas ang bitukan ng wugbog, mabilis silang umiwas kaya sa pader ito tumama. Nagsiksikan sila sa sulok ng silid. Pati si Rose ay nakisiksik na rin sa kanila dahil sa takot. Maya-maya ay humaba ang dila ng aswang at tila latigo na humahagupit sa kanila. Nagtapang-tapangan naman si Dan. Mabilis niyang hinawakan ang dila ng aswang at saka ipinulupot sa kanyang kamao. Pagkatapos ay hinatak niya ng mabilis at pinagbabalibag ang pugot na ulo sa sementadong dingding ng silid. Nang bumagsak ang wugbog sa sahig na marmol ay saka sila nag-uunahang lumabas ng kwarto. Pagkalabas nila ay sumalubong naman sa kanila ang pares ng kamay na putol hanggang siko. Nakalutang ito sa hangin at nakaamba na manakal. Saktong dumapo ang kamay na yon sa lieg ni Chris. Ano na naman to? Bakit ako na lang palagi ang diado dito? Ako ba talaga sinakal mo? Lagi ka kasi nakaharang sa kanila eh. Alisin mo na yung kamay na yan. Kailangan na nating umalis dito. Hindi ko nga matanggal. Ang higpit ng pagkakasakal niya sa akin eh. Tulungan mo kaya ako. Hindi yung nakatayo ka lang dyan. Pinagtulungan nilang alisin ang kamay sa leeg ni Chris, pero hindi nila magawa. Kaya naisipan na lang ng binata na kagatin ang kamay. Bigla itong bumitaw at muling lumutang sa ere. Mabilis na kinuha ni Dan ang isang banga na nakadisplay sa gilid at saka iniabang sa patakas na kamay kaya natrap ito doon. Isinarado uli ni Dan ang banga para hindi makaalis ang kamay. Sabay-sabay silang napalingon sa likuran dahil narinig nila ang tunog lubid na bitukan ng wugbog. Nakita nilang palapit na uli sa kanila ang aswang kaya mabilis silang tumakbo. Pagtingin nila sa unahan, nakita nilang tumatakbo rin ang mga kasambahay palapit sa kanila. Takot na takot ang mga ito sa kung anong humahabol sa kanila. Ano ba nangyayari? Anong kaguluhan to? Sinasalakay tayo ng mga aswang. Ang daming nagkalat na mga putol na mga katawan. Saan ba tayo pwede magtago? Hindi pwede magtago. Kailangan lumaban. Paano natin lalabanan ng mga yan? Paano ba sila matatalo? Asin? Kalamansi? Bawang? Meron ba kayo dito nun? Wala kaming ganun. Yari na. Katapusan na natin. Kung wala kayong ganun, bakit malasa mga pagkain nyo? Wala kasi. Naubos na. Hindi naman kami nag-iimbak nun eh. Bumili lang kami kasi para sa pagkain nyo. Kami kasi isa rin ang walang lasa. Eh di mano-mano na lang ang laban na ito. Bahala na. Basta kailangan nating lumaban. Kumuha tayo ng kahit na anong pwedeng gawing armas. Kanya-kanya silang kumuha ng mga display sa paligid at iniambayon sa mga aswang na papalapit. Maya-maya ay nakalapit na sa kanila ang mga kasambahay. Puno ng sugat ang mga katawan nila. Ang iba sa kanila ay sinasakal pa ng mga putol na kamay.
Akala ko ba mga manananggal sa bewang lang nahahati? Bakit sila? Buong katawan nila kaya nilang paghiwa-hiwalayin. Mga dalubhasa silang manananggal. Mga ordinaryong manananggal lang ang nahati sa bewang. Kapag naging dalubhasa na sila, kahit anong parte ng katawan nila ay kaya nilang ihiwalay. Kaya pala. Hindi na tayo mahirapang magpa-chop-chop kapag lulutuin sila. Isasalang na lang sa kawali. Kakainin mo ba yung mga yan? Aba, kapag walang makain, bakit hindi? Karni din yan, oh. Sira ulo ka talaga. Kanya-kanya na naman sila ng pakikipaglaban nang magdatingan na ang putol na bahagi ng katawan ng mga aswang. Binuksan nila ang mga bangang malalaki at doon inilagay ang mga nahuhuli nilang paa at kamay. Ang iba ay ibinalot nila sa mga kinalas na kurtina. Nang wala nang matira, nakarinig naman sila ng kakaibang ingay. Tunog yun ng wugwog at mga pagaspas ng pakpak ng mga manananggal. Kanya-kanya na sila nang hanap ng matataguan. Kung saan-saan sila nagsipagsuksok para lang itago ang sarili. Nakasilip si Dan sa bintanang basag na ang salamin dahil doon nang gagaling ang mga ingay na naririnig. Maya-maya ay isa-isang nagpapasukan ng mga manananggal at wugwog. Palinga-linga sa loob ng mansyon na parabang hinahanap ang parte ng katawan nila. Bago pa maghiwa-hiwalay ng direksyon ng mga aswang, napabaling ng tingin ng lahat sa isang direksyon. Nakita nila ang mga parating na taong nakapilang naglalakad. Nakasuot ang mga ito ng itim na sutanang may pantaklob sa ulo. Nagtaasa ng balahibo ni Dan dahil sa kilabot ng mga nasasaksihan. Ano yan, Rose? Kulto? May aswang na? May kulto pa? Ano bang nangyayari dito? Pamilya ko yan. Ha? Bakit sila nakasuot ng ganyan? Magsasagawa sila ng ritual para labanan ng mga aswang. Ganyan sila kapag nilulusob kami rito. Palagi na lang kasi kami nilulusob Bakit nga ba? Galit sila sa angka namin kasi inuubos daw namin sila. Tuwing kabilugan ng buwan, lumulusob sila. Ay, oo nga. Bilog nga pala ang buwan ngayon. Bakit ngayon pa kami pumunta pala dito? Pasensya na. Hindi ko rin naalala na kabilugan ng buwan ngayon. Nasaksihan niyo pa ang lahat ng ito. Ay, hindi. Ayos lang naman, no? Hindi naman nakakatakot. Medyo lang. Ibinaling ni Dan ang paningin sa pamilya ni Rose. Huminto na sila sa paglalakad at nakatayo ng matitikas. Kinakantsawan sila ng mga manananggal dahil sa kanilang itsura. Palipad-lipad ang mga manananggal at patuloy sa pangaasar. Ang mga wugwog naman ay palinga-linga sa paligid na parang naghahanap ng mabibiktima. Nagsimula ng magalit ang mga aswang nang marinig nila ang sabay-sabay na orasyon ng pamilya ni Rose. Napuno ang buong mansyon ng iba't ibang ingay. Ang sabay-sabay na pag-uurasyon, ang pag-atungal ng mga manananggal at pagaspas ng kanilang pakpak. Ang ingay na tunog ng bituka ng mga wugbog at ang mga nagwawalang parte ng katawan ng mga manananggal na nasa loob ng banga. Napapatakip na lang ng tenga ang magkakaibigan dahil habang tumatagal ay nabibingi sila sa ingay. Nagsimula na rin maglabasan mula sa pinagtataguan ng mga kasambahay ng pamilya ni Rose at sama-sama nilang nilabanan ng mga aswang na pilit sinisira ang pag-uurasyon ng mga amo nila. Nakaisip ng paraan si Dan kung papaano makakatulong sa kanila. Binulungan niya ang mga kaibigan na samahan siyang kunin ng curtain rod para magamit nila sa pagsira ng pakpak ng mga manananggal. Nung una ay ayaw pa nilang pumayag dahil sa takot pero sumunod na rin sa kanya. Dahil hindi maabot ng mga kasambahay ang manananggal sa tuwing inaambaan nila ng taga ang mga ito. Kaya pinagtulungan ng magkakaibigan na butasin ang pakpak ng mga aswang dahilan para bumagsak sila sa semento. Kapag bumabagsak ang mga ito, ay saka naman pinagbububugbog ng mga kalalakihan ang mga aswang. Nahirapan lang silang kalabanin ng mga wugbog dahil sa delikadong asido na taglay nila. Bukod doon, ay nagagamit din ng mga ito ang kanilang bituka para gawing latigo at pansakal sa biktima. Maya-maya, narinig nilang sumigaw ang lolo ni Rose. Baka wala dyan mga paa at kamay nila. Ho? Bakit to?
Hayaan niyong mabuo ang kanilang katawan. Sa oras na mabuo ang katawan nila, magsisimula na silang maghina. Malakas kasi sila na nakahiwalay ang ibang parte ng katawan nila. Pero sa oras na magdikit-dikit uli ang mga ito, magiging normal na tao na lang sila. Ganun ba yun? Dapat sinabi niyo po kanina pa para sana hindi na kami nag-aksaya ng oras na itago sa banga yung mga yun. Gawin na lang natin. Sundin na lang natin siya. Huwag na tayong umangal. Mas alam nilang dapat gawin, no? Tara, sumunod na tayo. No choice naman tayo eh. Pinagtulungan nilang pakawala ng mga ikinulong nilang mga paa at kamay. Dali-dali ang mga ito sa pag-alsa sa mga banga at kurtinang pinagtaguan. Parang naaligaga ang mga bahaging yon ng katawan sa paghahanap sa katawan nila. Pero ang manananggal naman ay panay iwas sa mga kaputol nilang paa at kamay. Hindi na nila makontrol ang pagkilos sa mga ito dahil sa orasyon na ginagawa ng pamilya ni Rose. Sa kakaiwas sa mga aswang, nagkabanggaan na sila dahilan para hindi nila maiwasan na magdikit ng mga kamay at paa nila. Ang mga wugwug naman ay nagsitakas na. Dumaan sila sa sirang mga bintana. Kitang-kita ni Dan ang mga manananggal na nanghihina matapos magdikit sa kanila ang kanilang paa at kamay. Kanya-kanya sila ng atungal dahil nahihirapan na. Ang mga pakpak nila ay unti-unting tumiklop at lumiit hanggang sa bumalik sa loob ng katawan nila. Patuloy sa pag-usal ng orasyon ng pamilya ni Rose. Maya-maya ay nagsitatingan na rin ang lahat ng kasambahay at tumayo sila palibot sa mga aswang. Kinulong nila ang mga ito. Anong nangyari? Anong ginawa nila? Humihigop sila ng energy. Ang weird. Kaya nilang ibalik ang parte ng mga katawan ng mga aswang sa katawan nila. Tapos kapag buo na, sa kanila higupin ng energy. Hindi ba pwedeng higupin habang hiwa-hiwalay pa yung katawan ng mga manananggal? Kaya naman, kaso mahirapan ng mga manananggal na ibalik ang katawan nila. Kasi wala na silang lakas. Mamamatay sila. Ano naman kung mamatay sila? Aswang naman yung mga yan, di ba? Ang paghigop ng energy nila ay parusa lang. Hindi naman kami pumapatay ng aswang eh. Ah, okay. Pasensya na. Nang matapos ang pamilya ni Rose sa paghigop sa energy ng mga aswang, hinayaan na nilang magsialisa ang mga ito sa mansyon. Hinanghina ang mga aswang habang naglalakad sila palabas. Para silang mga zombie kung maglakad. Ang iba ay humahapay pa na parabang kaunting ihip ng hangin ay mabubuwal na. Nakahinga sila ng maluwag nang makaalis na ang mga aswang sa mansyon. Kanya-kanyang kuha na ng gamit ang mga kasambahay para linisin ang mga nasirang gamit at parte ng mansyon. Maya-maya ay inaya na sila ni Rose sa kusina para makapagkape dahil mahigit 1 oras na lang ay sisikat na ang araw. Habang nagkakape sila, ay nagsimula na namang mag-usisa si Carlos sa dalaga. Rose, di ba may lahing aswang pa rin kayo? Ibig sabihin, pwede kayo manghawa? Hindi. Hindi pa naman ako aswang. Sila lang. Ang alam ko, meron talaga sa lahi namin na ipinapanganak na sadyang mahina ang pangangatawan. Kaya inoorasyonan nila yon para maging aswang. Para mabuhay. Pero kapag malakas at malusog na ang bata, hindi nila ginagawang aswang. Ang ibig sabihin, meron pa rin hindi aswang sa angkan ninyo bukod sa'yo? Nasa na sila? Kasi puro aswang na ang nakikita namin eh. Ikaw lang ang hindi. Wala na sila. Itinakwil nila ang angkan namin at nagpakalayo-layo. Kaya lumalawak ng lumalawak ang lupain namin kasi naiwan na sa amin. Nagpasukli na lang sila. Ah, ganun pala. Masyado palang complicated ang buhay mo. Tama. Komplikado nga ang buhay ng apo ko. Ngayong alam mo na ang lahat ng tungkol sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang panliligaw? Po? Kailangan naming makuha ang sagot mo. Ngayon pa lang, bago kayo umuwi. Dapat malinaw na sa atin ang lahat. Ayaw namin na paasahin lang at sakta ng nag-iisang dalaga sa angkan namin. Nanlaki ang mata ni Dan at hindi siya kaagad nakasagot dahil nakapaligid na sa kanila ang buong angkan ni Rose. Masasama ang tingin ng mga ito sa kanya. Pailalim na
at may halong pagbabanta. Maya-maya ay sumigaw na si Rose dahil sa inis. Sinabihan niya ang kanyang pamilya na pabayaang magpasya si Dan nang hindi napipilitan. Iginalang naman ng angkan ng dalaga ang pasya nito. Nang sumikat na ang araw, nagpaalam na ang magkakaibigan sa kanila. Hindi na sila nagpahatid dahil may motor naman silang masasakyan. Pagka-uwi nila, dumiretso sila ng bahay ni Dan. Doon sila nag-usap-usap sa kung ano ang pasya na gagawin nito. Ano pre, itutuloy mo ba yung panliligaw kay Rose? Isipin mong mabuti pre ha. Mahirap kasi ang angkan nun, kahit mayaman sila. Ha? Parang lalong gumulo yung isip ko sa sinabi mo, Carlos. Complicated nga, pero hindi naman aswang si Rose eh. Yung angkan niya lang. At saka, di naman sila nang bibiktima ng tao. Kahit na. Isipin mo kapag nagkatuluyan sila, magkakaanak sila. Paano kapag mahina ang bata? Gagawin nilang aswang? Oo nga no. Hindi naman siguro mangyayari yun. Basta, pag-isipan mo ring mabuti. Kasi kapag niligawan mo si Rose, kapag sinagot ka, ibig sabihin, gusto ka na nun mapangasawa. Diretso ka na. Kaya piliin mo lang kung saan ka magiging masaya ha. Kasi kami, nakasupport lang. Di naman kami ang makikisama. Oo nga. Siya nga pala pre. Bago kami umuwi, baka may pagkain kayo dyan. Bilib talaga ako sa panunaw mo. O sige, magbuklat ka na lang ng kaldero dyan. Tingnan mo kung may mga luto na si nanay. Ilang araw ang lumipas galing si Dan sa trabaho. Pagkababa ng tricycle ay lalakarin pa niya ang papasok sa kanila. May kalayuan ito at dadaan sa mga manggahan dahil sa dulo nito nakatirik ang kanilang bahay. Habang naglalakad, nakarinig siya ng pagaspas ng malaking pakpak. Naging alerto kagad siya kasi alam niyang hindi yun ordinaryong ibon. Nang igala niya ang paningin sa paligid, nakita niya sa sanga ng isang mangga ang isang manananggal na lalaki. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Mabilis niyang inilipat ang backpack na suot sa kanyang harapan. Binuksan niya ang zipper nito para kunin ang dala nitong plastic na may lamang asin. Mula nang malaman niyang totoo ang mga aswang, palagi na siyang nagdadala ng asin. Dumakot siya at saka naghanda ng pangsaboy. Pero mabilis kumilos ang manananggal. Bago pa siya nakapaghagis ng asin, ay lumipad na ito palapit sa kanya at nakalmot kagad siya sa balikat. Malalim ang sugat dahil sa matulis nitong kuko. Natapon din sa lupa ang dinukot niyang asin. Maya-maya ay nakita niyang aatake uli ang aswang, kaya mabilis siyang nakapagtago sa puno ng mangga. Dumukot uli siya ng asin saka isinaboy sa manananggal. Paulit-ulit siyang inatake nito at panay rin ang iwas niya. Mauubos na ang dala niyang asin nang biglang natigilan ng aswang dahil sa isang sigaw. Tigilan mo siya, Bruno. Umalis ka na dito bago pa ako tuluyang magalit sa'yo. Sinabihan na kitang huwag mong pakikialaman ng lalaking yan. Kilala mo siya, Rose? Oo, manliligaw kong manananggal. Laylay ang balikat ni Dan nang lumabas sa pinagtataguang puno matapos kumaripas ng lipad palayo ang aswang. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya sa dalaga. Manliligaw mo? Kailan pa? Matagal na. Matagal ko na rin binasted. Kasi ayaw tumigil eh. Nang malaman niya ang tungkol sa'yo, ayun, nagalit at nagselos. Kaya pala. Ano palang ginagawa mo dito? Wala. Naramdaman ko lang na pupuntiryahin ka ni Bruno, kaya sinundan ko. O sige, uuwi na ako. Sandali. Sorry Saan? Busy ako sa trabaho. Hindi na tuloy kita napuntahan uli. Ayos lang. Hindi mo naman obligasyon eh. O sige, uuwi na ako. Sandali. Nandito ka na rin lang eh. Sumama ka na lang muna sa akin sa bahay. Paggabi na rin, ihatid na kita sa inyo. Kapag inihatid mo ako sa bahay, doon ka na naman matutulog niyan. Alam mong delikado kapag gabi na. Ayos lang. Magpapaalam ako sa nanay ko. Lumapad ang ngiti ni Rose nang marinig ang sinabi niya.
mabilis nitong inangkla ang braso sa braso ni Dan. Pagkatapos ay sabay na silang pumunta sa bahay ng binata. Dinatnan nila doon ang dalawang kaibigan na ilang oras na rin palang nakatambay dahil hinihintay siya. Nang malaman ni Chris na ihahatid niya si Rose sa kanila, napasigaw sa tuwa ang kaibigan dahil naisip niyang makakakain uli siya ng maraming masasarap na pagkain. Dahil doon ay sama-sama uli silang pumunta sa mansyon. Walang handa ng pagkain nang dumating sila dahil hindi naman inaasahan ang kanilang pagpunta. Kaya nalungkot si Chris. Pero dali-daling nagpaluto si Lolo Andoy sa kusinero. Nang sila ay naghahapunan, masaya silang nagkukwentuhan hanggang sa nakarinig sila ng kakaibang ingay sa labas ng mansyon. May kung sinong pinagbababato. Ang sementadong dingding ng mansyon. May kung sinong pinagbababato ang sementadong dingding ng mansyon. Nagalit si Lolo Andoy at nilabas ang gumagawa nun. Nagsilabasan na rin sila para makiusisa. Nakita nila sa labas si Druno naggalit na galit. Siya yung manananggal kanina. Himala at hindi pa siya nagsasaaswang ngayon. Kilala ba? Opo, Lo. Inatake niya ako kanina habang pauwi sa amin. Mabuti na lang po dumating si Rose at itinaboy niya. Ano ang pakay mo, Drona? Kilala kita. Mula ka sa angkanang nakatira sa kabilang barya. Sa pagkakaalam ko wala kaming atraso sa angkan ninyo. Bakit galit na galit kang sumusugod? Naku po, sa itsura niya, hindi na yung makakausap sa mahinahong paraan. Mukhang bakbakan naman ang gusto niya Hindi. Mali ka. Iba ang gusto niya. Sino? Si Rose. May gusto siya kay Rose. Kaya, edi good luck na lang pre. Mukhang laban yung dalawa yan. Kami mauupo lang sa gilid at manunood. Hindi na kami makikisawsaw sa dalawang taong nagtatagisan para sa isang babae Ikaw, maglabas ka na lang ng lamesa at punuin mo ng pagkain. Magandang laban ito. Manood tayo habang nabubusog. Sira ulo ka ba? Para mo naman akong pinain sa aswang. Aswang yan, pre. Alam ko, pero si Rose ang pakay niya. Alangan namang ako humarap sa kanya. Sino ba dapat? Hindi ba ikaw? Oras na para magpakita ang gilas ka sa angkan ng babaeng gusto mo. Sira ulo. Kokonyatan pa sana ni Dan ang kaibigan pero hindi na natuloy dahil nakita niyang pasugod na si Druno. Binanatan agad siya ng isang malakas na suntok sa mukha. Tumilapon siya at sumubsob sa lupa. Nanginginig ang tuhod niya habang itinatayo ang sarili. Tinitingnan pa niya si Druno. Nakita niya ang galit nito sa mga mata. Ikinuyom ng lalaki ang kamao at handa na namang sumugod. Bago pa ito makalapit ay nakatayo na si Dan at sinalubong ang suntok ng lalaki. Pinuntirian niya ang sikmura nito dahilan para mamilipit sa sakit si Druno. Nagsigawan naman ang mga manunood sa paligid. Nang igala ni Dan ang paningin, doon niya nakita na nakapalibot sa kanya ang lahat ng nakatira sa mansyon. Kanya-kanya sila ng pwesto sa panunood. Napasadahan din niya ng tingin si Rose na baka sa mukha ang pag-aalala. Pero lumakas ang loob niya dahil nanunood ang dalaga. Nang balingan niya si Druno para sana yabangan, bago pa siya makapagsalita ay isang suntok uli ang tinanggap niya. Napadura siya ng dugo sa lupa pagkatapos ay sinugod na niya ang kalaban. Nagpalitan sila ng suntok at walang gustong huminto. Dahil mas malakas si Druno sa kanya, puro sugat na siya dahil sa mga nagputukang balat. Umagos ang dugo niya at napupuno na ang kanyang damit. Nang maamoy ni Druno ang kanyang dugo, hindi na ito nakapagpigil na magpalit ng anyo. Umatungal ang lalaki habang nakatingin sa langit. Maya-maya ay unti-unting nagpalit ito ng anyo. Dahan-dahang naputol ang bewang nito at lumabas na rin ang malapad na pakpak sa likod. Yari na. Di na nakatiis. Nagsaaswang na. Dihado na ang kaibigan natin. Kaya niya yan. Isa yung kadayaan, di, mandaya din siya. Bigyan mo ng asin. Wala akong dala Ano palang meron? Nasaan ba yung bag ko? Ito. Pre, saluhin mo tong bag ko.
May mga pangontra dyan. Putulan mo ng pakpak ang mayabang na yan. Matapos saluhin ni Dan ang bag na inihagis ni Chris, kinuha niya agad ang laman nito. Isang plastik ng asin ang naroon. Nang makita niyang pasugod na ang aswang, sinabuyan niya agad ng asin. Dahilan para lalo itong magalit. Naiiwasan nito ang asin. Paikot-ikot ang aswang sa kanya at naghahanap ng pagkakataon para madaklot siya. Mabilis namang tumakbo si Dan para umiwas pero nahablot pa rin siya ng aswang at inilipad sa ere. Hindi na makasigaw ang mga nanunood dahil nag-aalala na sila sa kahihinatnan ni Dan kapag binitiwan siya ng aswang. Pero dahil sa lakas ng loob ng binata, yumakap siya ng maigpit sa kalaban at saka niya inintog ang ulo niya sa ulo nito. Pinagsusuntok pa niya ito para mabitiwan siya. Bigla namang humaba ang dila ng aswang at pumulupot sa katawan ni Dan. Pagkatapos ay iwinasiwa siya para hiluhin. Nabitiwan ni Dan ang nabitbit niyang bag at dahil nakabukas ito, naglaglagan ng mga laman. Saktong nakatapat sila sa naputol na katawan ng aswang kaya nahulog doon ang mga laman ng bag at isa-isa itong tumusok. Sumabog din ang asin na nasa plastik at nahulog sa kaputol na katawan ni Bruno. Umatungal ng matindi ang aswang at nabitiwan niya si Dan. Nagtakbuhan naman sina Chris at Carlos para saluhin siya. Pagkabagsak niya sa lupa ay mabilis siyang tumayo at saka tiningala ang aswang. Lumilipad itong tila wala sa sarili. Panay ang atungal at sinasabunutan pa ang sariling buhok. Yan, kasi kinalaban mo pa ako. Alam mong hindi ka rin mananalo sa taong nagmamahal eh. Hindi mo makukuha si Rose, no? Kasi mamahalin ko pa siya. Dapat tinanggap mo na lang yung pagkatalo mo eh, nung binasted ka, para di ka na umabot dyan. Huh? May ganun? Teka, anong nangyari sa mga nanonood? Bakit sila nagbuwalan sa lupa? Sa itsura nila, mukhang nabuwal sila sa kilig dahil sa sinabi ni Dan. Tingnan mo, oh, mga naghahampasan sa tuwa. Ang weird nila, no? Para yun lang? Dan, pre, mahal mo na ba si Rose? Ha? Bakit ka naman nagtatanong ng ganyan? Sagutin mo na lang. Oo, mahal ko na nga. Ilakas mo pa. Sira ulo ka ba? Dali na. Oo na, mahal ko siya, paulit-ulit. Matapos isigaw uli yun ni Dan, ay nabuwal uli sa lupa ang mga nasa paligid. Naghahampasan pa sa lupa sa kilig ang mga ito. Nawirdohan din sila nang makita ang inasta nila. Hinagilap niya ng tingin si Rose at nakita niyang namumula sa hiya ang dalaga. Napakaganda ng ngiti nito at pagkatapos ay umiwas na ng tingin. Napabalik ang atensyon niya kay Bruno na isa-isang nalalagas ang bawat parte ng katawan. Hanggang sa tuluyang bumagsak sa tabi ng kaputol na katawan. Matapos ang ilang minutong paghihirap, ay tuluyan ng binawian ng buhay ang manananggal. Matapos ang pangyayaring yon ay formal nang nagpaalam si Dan sa pamilya ni Rose para payagan siyang manligaw sa dalaga. Dahil sa gusto rin naman ni Rose kaya pumayag ang mga ito. Bago sila umalis, binigyan si Dan ni Lolo Andoy ng isang latigo. Lo, para saan po ito? Dahil sa nangyari kay Bruno, mula ngayon, palagi ng mga ganib ang buhay mo. Hindi ka na namin maililigtas palagi. Mas mainam na dala mo yan para kung sakaling salakayin ka ng pamilya ni Bruno, may panlabang ka. Pinasok mo na ang buhay na mapanganib. Mortal na kaaway ka na rin ng mga aswang. Kaya kailangan mo matutunan na ipagtanggol ang sarili mo. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Lo, siya nga po pala. Paano po kami? Mahusay naman kayong gumamit ng asin, hindi ba? Heto ang pera. Bumili na lang kayo ng maraming asin. Ala, unfair naman yun. Hindi na sila umangal dahil baka kung ano pa ang sunod na ibigay na matanda. Mahigit 1 linggo ang nakalipas, inaya uli ni Dan ang mga kaibigan para dumalaw kay Rose. Pero dahil maraming kailangang gawin ng dalawa, ay hindi na siya sinamahan. Pumuntang mag-isa si Dan sakay ng motor na ipinahiram sa kanya ni Carlos.
nasa kalagitnaan pa lang siya ng daan ay tinambangan na siya ng mga aswang. Mabilis niyang inihinto ang motor. Bago pa siya tuluyang sumemplang, kaagad niyang kinuha sa dalambag ang latigo na ibinigay sa kanya ni Lolo Andoy. Ubod lakas niyang pinagagupit ang mga manananggal na humaharang sa daraanan niya. Pinuntirian niya ang pakpak ng mga ito para hindi na makalipad, pero mabibilis kumilos sa mga aswang. Halos hindi na niya masundan ang paglipad nila dahil sa bilis ng kilos. Napapasigaw na lang siya sa daing kapag nararamdaman niyang bumabaon sa kanyang katawan ang mga matutulis na kuko ng mga aswang. Lalong nainis si Dan, kaya hinawakan niya ng mahigpit ang latigo. Pumikit siya para hindi makita ang mga aswang. Pinakiramdaman niya lang ang mga ito. Kapag naririnig niya ang pagaspas ng kanilang pakpak na nasa malapit na, ay sa kanya lang sila hinahagupit ng latigo. Nagtagumpay siya sa ganoong estilo ng pakikipaglaban. Maya-maya ay wala na siyang naririnig ng mga pakpak na pumapagaspas. Nang dumilat siya, tumambad sa kanyang paningin ang mga aswang na namimilipit sa sakit. Nakahandusay mga ito sa daan. Habang abala ang mga ito sa pagkukondisyon ng katawan, mabilis na sumakay si Dan sa motor at saka pinatakbo ito ng mabilis. Ilang minuto lang ay nakita niya mula sa side mirror na humahabol na ang mga manananggal. Kinuha niya ang asin sa bag at saka isinaboy sa hangin para salubungin ito ng mga aswang. Tuluyan na niyang naiwan ng mga halimaw. Pagkarating sa mansyon, ay alalang-alala si Rose nang makita ang kaawa-awa niyang itsura. Mabilis siyang ginamot ng dalaga pagkatapos ay binigyan ng pamalit na damit. Mukhang lalong nilalagay ka sa panganib. Hindi ka titigilan ng angkan ni Bruno dahil napatay mo siya. Paano na kaya to? Huwag mo akong alalahanin. Basta ligtas ka, ayos na ako. Ako naman ang hindi mapalagay. Mula ngayon, huwag ka nang pupunta dito ha. Ha? Bakit naman? Delikado kasi. Baka mapatay ka nila. Kailangan matutunan ni Dan ang paggamit sa latigo. Kapag nagamay na niya ito, kakatakutan na siya ng mga aswang. Hindi na siya aatakihin ng basta-basta. Bakit po, Lolo? May iba pa bang gamit ang latigo na binigay niyo sa akin bukod sa panghataw? Hindi yung basta-basta latigo, bata. May mutya yun. Mutya galing sa Bulalakaw. Ang mutya na yun ay mula pa sa ninuno naming mortal. Hindi namin magamit yon dahil kami ay may lahing aswang. Gumagana lang ang kapangyarihan nito kapag mortal ang may hawak. Hindi ko naman pwedeng ibigay sa apo ko dahil prinsesa namin yan. Dapat ang prinsesa pinagsisilbihan lang. Kaya naisip kong ibigay sa iyo dahil ikaw na ang magtatanggol sa apo ko mula ngayon, hindi ba? Opo, Lo. Pero ano po ba ang gamit ng mutya ng Bulalakaw? Kapag kinilala kang amo ng mutya, lalabas na ang kapangyarihan nito. Hindi ko nga lang alam kung ano, kasi hindi ko naman nasaksihan yon. Ikaw na lang ang bahalang tumuklas. Lolo, ano ba naman yan? Masyadong pabitin. Ano ba ang magagawa ko? Alaga namang magsinungaling ako. Mas mainam ng si Dan ang tumuklas ng lahat. Kaya dapat magsanay siya para mapaamo niya ang mutya. Paano po ba sasanayin ng latigo? Kapag may libreng oras ka, pumunta ka dito at sasanayin kita. Sige po, Lo. Dahil sa sinabi ng matanda, tuwing walang pasok si Dan sa trabaho, ay palagi siya nagpupunta sa mansyon para magsanay hanggang sa magamay na niya ang tamang paggamit ng latigo. Naging magaan sa kanya ang latigo kaya hindi na siya nangangawit sa tuwing ginagamit itong panghataw. Isang gabi, pauwi na siya sa kanila mula sa mansyon dahil katatapos lang niyang magsanay. Inaasahan na niya ang pagharang sa kanya ng mga aswang. Sa tuwing nagpupunta siya sa mansyon ay palagi niyang inaasahang tatambangan siya hanggang saan nangyari na nga. Nice! Gusto ko yan. Masusubukan ko na ang kapangyarihan ng latigo ni Lolo Andoy. Halika kayo! Huwag kayong matakot sa akin! Lapit ang mga sungot! Lalong nanggalaiti sa galit ang mga aswang dahil niyabangan niya ang mga ito.
Pagkahugot niya sa latigo mula sa bag ay iwinasiwas pa niya sa hangin. Lumilikha ng ingay ang latigo sa tuwing tumatama sa hangin. Ang tunog na yon ay nagpapabingi sa mga aswang. Kaya lalo silang naggalit kay Dan. Sabay-sabay silang sumugod mula sa iba't ibang direksyon. Gumuhit ang malapad ng ngiti ni Dan dahil inaasahan niya ang estilo na yon mula sa mga kalaban. Mas madali. Walang kahirap-hirap ang ginagawa niyong atake. Hindi man lang yata ako pagpapawisan yan eh. Sandali ha. Uunatin ko muna ang aking mga buto para makondisyon naman ako. Matapos siyang patunugin ng mga buto, ay iwinasiwas na niya ang latigo sa bawat aswang na papalapit. Kitang-kita niya sa bawat lapat ng latigo sa katawan ng mga aswang ay nagliliyab ito. Nagiiwan ng malalalim na sugat ang latigo. Lalo namang napapangiti si Dan dahil sa pagkabilib sa kanyang sandata. Dahil sa tuwa, sinugod na niya ang mga aswang na nasa anyong tao pa lang ng mga sandaling yon. Magaan ang kanyang katawan at lalo pang lumiksi dahil sa ilang linggong pag-iinsayo. Bawat malapitan niyang kalaban ay kaagad niyang hinahagupit. Depende sa lakas ng kanyang paghagupit ang pinsala sa mga ito. Kapag masyadong malakas ang kanyang paghataw, napuputol ang bahagi ng katawan ng aswang na tinatamaan. Sa galit ng mga ito, ay nagsipagpalit na sila ng anyo. Sa harap ni Dan ay nahati ang katawan nila at tinubuan ng pakpak. Nagtakbuhan naman ang ibabang parte ng katawan ng mga aswang para magtago habang ang itaas na bahagi ay lumilipad-lipad sa ere. Maya-maya ay sabay-sabay silang umatake. Lalong ginanahan si Dan. Sa bawat hagupit niya sa mga kalaban ay umaatungal sila sa sakit. Gulat na gulat pa siya dahil kapag malayo ang aswang ay humahaba ang latigo para lang maabot ang kalaban. Sa tuwing lumalapat ang sandata sa katawan ng mga manananggal ay para itong nagbabagang uling na nagkakapira-piraso at nagtatalsikan. Tumilikha pa ng apoy kapag natatapat sa pakpak dahilan para masunog ito. Tuwang-tuwa siya sa pakikipaglaban habang ang mga aswang naman ay binabalot na ng takot. Dahil marami sa kanila ang napinsala, isa-isa na silang umaatras. Hindi na hinabol ni Dan ang mga kalaban. Pinabayaan na niya silang magsialisan. Tama yan. Umatras na lang kayo kung mahal niyo pa ang mga buhay niyo. Hindi ko kasi kayo aatrasan. Kaya kayo na lang ang umatras. Mula ngayon, matakot na kayo sa akin ha. Ako ang magiging kilabot ng mga aswang. Nakikita niyo ang latigong ito? Wala kayong binatbat dito. Muli siyang sumakay sa motor at habang pinapaandar ito, ay panay ang wasiwas niya ng latigo sa hangin. Sa gitna ng dilim ay nagliliwanag ang latigo na parabang nagbabagang bulalakaw. Kada hampas niya ay may nagtatalsikan pang baga sa paligid. Napapasigaw pa si Dan dahil sa katuwaan. Kinabukasan, ikinuwento niya sa mga kaibigan ang nangyari pero humagalpak lang ng tawa ang mga ito. Pinaglaruan pa nila ang latigo at dahil wala namang nangyayari ay lalo siyang tinawanan ng mga kaibigan. Lumipas ang ilang araw. Inaya niya sina Chris at Carlos na pumunta uli sa mansyon para haranahin si Rose. Yun yan. Seryoso ka pre? Harana? Oo. Bakit? Old style pre. Harana yung gumagamit ng gitara tapos kakanta? Ay hindi. Yung harana na nagsasayaw sa kawayan ang gusto ko. Bakit ba kasi naisipan mo mangharana? Nabanggit kasi ni Rose na gusto niyang maranasan yun. Tagal mo nang nanliligaw, di ka pa rin sinasagot niyan? Dami mo nang hirap ah. Hindi naman kasi yun easy to get eh. Ano na? Sasamahan niyo ba ako? Marunong naman kayo maggitara, di ba? Pero pare-pareho tayong hindi marunong kumanta. Yun ang problema. Tumula ka na lang kaya. Kailangan ba marunong kumanta kapag nanghaharana? Oo, kasi kung hindi, ihanda mo ang sarili mo mabasted. Pinagtawanan siyang lalo ng mga kaibigan dahil sa kanyang naisip. Pero dahil mapilit siya, ay suportado pa rin ng dalawa ang mga plano niya. Itinuloy nila ang paghaharana.
Sa tapat ng mansyon, nagsimula ng patugtugin ng dalawa ang kanilang gitara. Pero simula lang ang ginawa nila. Sa tuwing papasok na si Dan para kumanta, ay babalik uli sa intro ang pagpapatugtog ng dalawa. Huy, ano ba yan? Bakit puro intro? Seryoso ka na bang kakanta? Requested nga kasi. Alam ba ni Rose na wala kang talent sa pagkanta? Hindi, pero sinabi ko naman sa kanya. Oh, ayun na. Naglalabasan na sila. Bilis na, tugtog na kasi. Seryoso na. Nagsimula na uli ang dalawa sa pagtugtog. Saka naman naramdaman ni Dan ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nanginginig ang boses niyang sintonado habang kumakanta. Maya-maya ay napatingala sina Chris at Carlos sa langit dahil nakakarinig na sila ng kulog. Kumukulog na. Nagagalit na ang langit. Itutuloy pa ba natin to? Nakakaya na mga pre. Hayaan mo siya. Siya naman ang kumakanta eh. Hindi naman tayo. Basta tumugtog ka na lang. Mukhang uulan pa yata eh. Natural lang na umulan, no? Ikaw kaya makarinig ng palaka na nagdadasal. Paniguradong pagbibigyan ka. Ngayon, gets ko na kung bakit sa tuwing kumakanta ang mga palaka, wish granted ka agad. Para huminto na sila sa pagkanta? Kasi masakit sa tenga? Nakakuha mo, pre. Kaya sana, maawa na si Rose. Patigilan na niya itong kaibigan natin na to. Maya-maya ay lumapit na si Rose sa kanila at pinahinto na nga si Dan sa pagkanta. Napasigaw sa tuwa sina Chris at Carlos. Ayos! Wish granted na ang palaka. Rose, ano nga punan nyo? Hi, Chris. Pinaluto ko na yung paborito mo. Yun! Ano pa ang ginagawa natin dito? Abay dumiretso na tayo sa kusina. Ang mga niluto nila, nakakayang hindi ubusin. Tara na, bago pa umulan. Nagsipasok na ang lahat malibang kina Dan at Rose. Nag-usap muna sila bago sumunod sa iba. Pasensya ka na sa boses ko ha. Maganda naman ang boses mo eh. Nagustuhan ko. Talaga? Mabuti naman. Sa susunod, iba naman ang request ko. Hindi na harana para hindi ka na mahirapang abutin ng nota. Ay, pinuri tapos binagsak din? Tara na, pasok na tayo sa loob. Halika na. Ilang buwan nang lumipas, ang pag-ibigan nila ay lalong tumibay. Paminsan-minsan ay may umaatake pa ring aswang kay Dan. Pero ang dahilan lang ng mga ito ay para masaksiyan ang kakaiba niyang latigo. Kumalat sa lahi ng mga aswang ang kakaibang husay ni Dan at ang mahiwagan niyang nag-aapoy na latigo. Mula noon ay kinatakutan na siya ng mga aswang. Madalas na siyang nakakapunta sa mansyon nang hindi inaatake ng mga halimaw. Hindi naglaon ay nagkatuluyan na din ang dalawa at matapos ikasal ay lumipat na si Dan sa mansyon. Mas napadalas naman ang pagtambay ni Chris doon dahil palaging masarap ang ulam. Nasanay na rin si Dan sa uri ng pamumuhay ng pamilya ng kanyang asawa. Nasanay na siyang napapaligiran ng mga taong may lahing aswang na palaging nakasuot ng itim na damit. Pero paminsan-minsan ay nagugulat pa rin siya sa tuwing may aswang na naliligaw sa mansyon. Sino ka? Langya ka. Pumunta ka pa talaga dito sa mansyon sa kalaliman ng gabi para lang lapain ang alaga kong aso? Wala ka na bang ibang mabiktima sa labas? Ang mahal-mahal ng aso kong yun ah. Manda ka sa akin, manananggal ka. Pinuntirihan mo ang buntis kong aso, ha? Ngayon, puputulan kita ng dila. Lumapit ka sa akin at nang matikman mo ang mabangis kong latigo. Sino pa titikimin mo ng latigo mo, ha, lalaki? Ha? Love, kon kasi, yung aswang kasi. Lumapit ka nga sa akin at puputulin ko yung latigo mo na yan. Ipapatikim mo pa talaga sa aswang? Halika, lumapit ka. Hindi kasi ganun yun. Iba naman ang nasa isip mo eh. Saklolo! Tulungan niyo ako! Sinusugod ako ng mabangis na aswang! Tulong! Naglabasan ng mga kasambahay sa mansyon na may kanya-kanyang dalang itak. Pero nang makita nila na ang mag-asawa lang ang naghahabulan, umiiling silang bumalik na lang uli sa kanilang silid. Wakas!